Ayan, another video, another vlog. Ay, so, tonight pala no, is we will be checking again. Hopefully, 2 provinces yung check natin. Pero, most probably, another province na naman ang ating check. So, according to the caption, we are now going to Tacloban. Actually, we have been already to Leyte, no, as one of the provinces. Nakapunta na tayo ng Kalompon sa Kalangaman. This time is another province na naman. Pupunta tayo sa Southern Leyte, yung famous spot ng Limasawa. Ang tahimik ng airport, guys, at 8 p.m. So since we still have time, is papasok muna tayo ng lounge sa Pags. Guys, yung Pags lounge pala dito sa Davao is located siya sa dulo ng international, sa gate lounge 4. Ayan. Good evening. So we're done with our lounge, guys, dito sa Pags. Dalawa pala yung Pags dito. Pero pa palang Pags sa loob dyan for the international. So konti lang yung food ngayon sa Pags sa Davao. May congee lang at saka may gusto ko yung macaroni soup nila. Masarap siya, guys. Supposedly yung trip na ito is last week pa sana siya nakaschedule. However, because of yung may dalawang bagyong dumating, so it was canceled and later we booked it this 1 week after. So, yung pupuntahan natin is pupunta tayo ng Limasawa sa Southern Leyte at mag-check-in tayo doon sa famous resort sa Limasawa, which is the Dak Dak Beach Resort. Ito namin ni Ma'am Ravi. So, yung flight natin for Tacloban is 3 a.m. 3:20, 3:30. I'm checked 2 p.m. So short lang yung connecting flight. Touchdown, Tacloban! Very small, parang ano lang. This is their arrival. Just for our group. Dami ano sa'yo, ang daming o-offer for ride. So kung kuha namin ito before, for 150, dalawa na kami ni Ma'am Ravi. Guys, so from the airport, sinatid kami ng aming nasakyan tricycle. Palapit lang siya mga 2 kilometer lang from the airport. Dito sa may 7-Eleven. Tapos, suggest siya kami, dito kami sasakay ng van, papunta lang Maasin. Kasi kung doon pa daw sa terminal or group tours, medyo matatagalan pa ang biyahe. Ito yung van na sasakyan natin. So pupunuin lang siya para tayo ay makaalis. After 3 hours, guys, so we have may stopover tayo somewhere in Bato. So mga 40 minutes na lang makakarating na tayo ng Maasin. Ayan, guys, after natin after almost 4 hours, 6 p.m. tayo, 6 p.m. tayo nag-start. Tapos nakarating na tayo dito. Anong oras na mag-grab? 9:25, 3 hours and a half lang siya, guys. So nandito na tayo ngayon sa Maasin. After this, sasakay na naman tayo ng mga ganyan ng tricycle pickup going to Padre Burgos Port. So from here to Padre Burgos Port is another 1 hour na biyahe. Pero mura na lang yung price ko na, guys. Nasa 50 or 30 to 40 pesos na lang. Oh my God, so after 40 minutes, we are now here sa port na papunta ng Limasawa. Okay, guys, check kami binaba. Check kami bumaba. Tapos dito na yung port nila. Ito na yung port of Padre Burgos. So may umalis na kasi yung kakaalis lang na bangka. So we'll just have to wait na naman for another boat to arrive. Date pala of the fare from Maasin to Padre Burgos is now 70 pesos.
No? So, hindi na siya yung 30 to 40 pesos. 70 pesos na siya. So, yung boat pala guys, na main boat na bumibiyahe talaga doon sa Limasawa is na malis na kanina. Hindi namin naabutan. So, 2 p.m. pa yung next trip. Tapos 11 a.m. pa lang. So, we decided na lang na mag-hire na parang pump boat dito. Medyo a bit pricey siya. Pero carry na kasi sayang naman yung time na paghihintay natin. Yan, ganyan na mga boat yung sasakyan natin. Tapos maaliwalas naman yung dagat, so carry lang. Yan, small boat. Yeah, struggling lagi ni Ay. Danlog na po ko ang sapatos. The total boat ride guys is nasa mga 40 minutes lang. Tsaka we were graced by a good weather. And we have arrived at our accommodation for 2 nights, Dakdak Beach Resort. Oh my gosh. Guys, this will be our accommodation for 2 nights. Ito yung room namin sa Dakdak Resort. No, unfortunately, 2 beds. I like it. Though it's not aircon, fan lang siya. Pero, Caribel's boom boom. Yes, ang banyo. The good thing here is ang banyo is with bidet. Yan po ang importante. And of course, meron sila mga basic amenities here. Perfect, not bad. Yeah. Ma'am Rav. No? What a long day. Yeah, what a long journey it has been. And finally, we can sleep for muna. And look at the view sa labas. Yan, oh my God. This is just like a real life village of Moana. Yes, after namin nag-arrive kanina guys, is natulog muna kami ni Ma'am Ravi. Which, kami nag-recharge. Kasi wala kami tulog dahil sa biyahe. Guys, ipapakita ko sa inyo yung Dakdak Beach Resort ha. Ganyan yung mga rooms nila. Yan. That room na ay, Ma'am Ravines, of course. That room is the Cottage 5. Yan yung nakuha namin. That cost us 1,800 per night. Wala pa siyang breakfast. Yan. Cozy naman siya sa loob. Kaya Caribel's na. May mga cottages din sila dito for day tour. They also have parang room na pang barkadahan. Good for 8 to 10 packs. Guys, may restaurant dito sa Dakdak Beach Resort. Tapos, ito yung mga prices nila sa menu. Ito yung outside ng Dakdak guys. Nandiyan yun sa loob, sa baba, no? Yung beach. Nasa may part doon na medyo steep, paakyat. Then, may tindahan daw sa unahan, kaya maglalakad kami. Kasi bibili kami ng mga basic food na kakainin. This trip is just parang sort of staycation, no? Wala masyadong galaw-galaw kasi after all the days, weeks, sobrang busy, no? Wala tayong travel for September. My God, and that's already parang depressing na on our part. So therefore is dapat relaxation lang muna tayo. Of course, akong may puwasa kauban si Ma'am Ravi. Diba? So, may sa unahan ng beach guys, meron palang konting community dito. Pero hindi pa rin namin nahahanap yung tindahan. Eto na, Diyos ko Lord. Ang liit lang pala. Okay, nanapod may kalog sa restaurant. Dinner time. O na-shock may sa serving guys. Grabe ka na ko. God
Ako kay Di na Shawad. siya mapunog na tiyata. 2, 3. My God. Ang laki ng pansit nila. This, pila ka din? 200 no? This is 280. That one is 300. Oh my gosh. Yung platter nila, 5 cups of rice. It's not 5, 6. Oh, pwede na di pa pamahaw. And it's officially our day 2 here in Limasawa. Ayun, uminit na din finally. So our activity for today's agenda is mag-tour around tayo sa island ng Limasawa. So sikat yung Limasawa guys, according to the history, kasi isa daw ito sa mga route na pinuntahan ni Magellan. I think this is the first yata na island na binisita niya when he arrived here in the Philippines. No, kaya very historic yung Limasawa. So later on is we will be checking some of the areas na binisita ni Magellan dito sa Limasawa. Yung sinakyan kami na tricycle guys, papunta dito sa Dakdak from the pier. Siya na din yung kinuha namin na tricycle driver na magtutour around sa amin dito sa Limasawa. Ang mura lang ng tour dito guys, na-shock kami. 200 pesos lang per head yung bayad. No, so buong araw na yun na tour. And so I'm quite excited of what Limasawa will give to us. Si Kuya, nakuha natin na motor. And the church na. May mga revolto sa ano dyan, sir. Ano tawag ng church? First stop is parang yung shrine daw dito guys. Tapos may hagdanan daw dyan. May view deck sa ibabaw. That is 400 steps. Going upstairs. Pero may shortcut daw sabi ni Kuya. Kaya doon tayo sa shortcut. Okay, tapos meron ditong parang small church guys. Tapos parang may mga revolto daw dyan sa loob. Museum, sir. Museum. Ah, it's a museum. Museum pala. It's not a church. Ay, bukas na. Doon pala yung ano eh. Pala yung museum kung saan binivisualize nila o pinipicture out yung first ever mass na hineld dito sa Limasawa. Last March 31, 1521. Next stop guys is pupuntahan natin yung cross ni dito na mahaba. Nakita yung first natin na pinuntahan na shrine. Parang may hagdanan, di ba? So alternatively, if you don't want to climb a 400 step stairs, so dito tayo sa shortcut. So compared there to here, konti lang yung trekking daw dito, sabi ni Kuya. Guys, ito na yung cross. One. Tapos, dito pala, yun. Kung maghahagdanan ka, ito yung natatahakin. Ano? Kasi hindi na yung original cross. Ang original daw, mapapa lang na ano sa Bagyo, parang natumba siguro. Okay. So hindi na daw ito yung original na cross guys. No? Before. Because of mga bagyo, nasira daw siya. So they reconstructed it like that. Our third stop is the municipality of Limasawa. Yan yung, yung municipality hall nila. On our left side is the municipal hall.
Tapos dito sa right side natin is yung baywalk nila. So dito din yung parang may Limasawa marker, hashtag Limasawa My Island. Tapos interesting facts, may mga footprints dito guys sa kanilang marker. No? So lahat yata ng mga empleyado na nag-contribute dito. Dati daw sa Bagyong Odette, ang laki din ng dagat dito guys, sumabot talaga siya dito somewhere. Tapos nag-reach talaga siya sa munisipyo, yung tubig, dagat. Grabeng bagyo na yun. Of controlling the surge of the dagat, of the water, seawater here guys. So naglagay sila ng parang malaking jackstone here. Malapit na pala ito guys, yung ating marker doon sa may port natin na pinabaan kahapon. Tapos we can already see the Padre Burgos over there. Our fourth stop guys is the Limasawa marker. So it's just like parang naka-paint lang siya na say na words na welcome to Limasawa on this big stone na yan. Perfect yung nakaisip nito, no? Perfectness. Yan, nakita nyo, yun yung blue water guys na nakita namin kahapon upon arrival. Ay, perfect itong Limasawa ay... The totality yata guys is parang 5 spots lang pupuntahan natin. So after here, pupunta tayo ng Lagoon. Yun yung last spot. Then after doon sa Lagoon natin, sa last spot sa Lagoon is and then ang tour. Ganun lang kadali dito kasi maliit lang kasi yung isla ng Limasawa. So hindi ganun kadami yung spots dito. If you just want to chill and island vibes, perfect ang Limasawa. Ilang minuto papapunta doon? Malapit lang, nandyan lang siya. Ay, malapit na pala. Ano tawag ng Lagoon? Lagoon lang. Lagoon lang. Wala siyang name guys, basta Lagoon lang siya. No? Limasawa Lagoon na lang para ano. Sa Lagoon na tayo guys. May entrance fee na 35 pesos. Hoy! May hagdanan na naman. Diyos ko Lord, Ma'am Ravi. Gosh. Oh my God. May hagdanan pa pala dito guys. Napaka-steep. Ito talaga yung weakness natin sa mga galaan. Guys, ang perfect ng Lagoon. Ang sarap maligo pag pupunta kayo dito ng Lagoon, guys. Bring your swimwear. Tsaka, wow, ang blue ng water. Ma'am Rav. Gosh, this is the Blue Lagoon. Wow, ang sarap guys. Ang ganda dito sa Island Lagoon Resort. Guys, ito na yung lagoon. My gosh, ang ganda dyan. Perfect, no? Ang daming mga viewing spots tsaka viewing deck dito guys. Ayan guys, the struggle of it all. Dali ng laay guys. Grabe ang ka-steep. Murag 90 degrees na. Yan, so we're back na guys with sa ating accommodation. So we started our tour at 10. We ended at 2 p.m. So 4 hours lang yung trip. Actually, it can be shorter siya guys kung hindi kayo nagstay longer sa Lagoon. So since nagstay longer kami sa Lagoon, kasi ang daming mga hidden spots doon. So if you are planning to stay
Or if you are planning to go to Lagoon, maligo kayo ha. Kasi si Ma'am Rabia hindi siya naligo. Pero sige lang. Ang daming hidden spots doon guys. So right now, we will be killing our time na exploring the resort. And then by tomorrow morning, maaga tayong aalis. Kasi babalik na naman tayo ng Tacloban. Doon natin i-spend ang remaining one last night dito sa ating Southern Leyte and Leyte trip. Yan guys, check out na tayo sa Dakdak Beach Resort. We will be heading back to Tacloban na today. We can still make it! Go, go, go! Diretso na ta sa dagat! We are back at Padre Burgos. Yan sinakyan namin guys. Malaki siya na bangka. The trip approximately we arrived here after an hour. Yung papunta para doon sa Limasawa guys, we hired a small boat kasi hindi na namin naabutan yung malalaking bangka. Tsaka doon kami nag-dock sa parang west side of the island of Limasawa. Yung may welcome to Limasawa. Pero pabalik dito sa Padre Burgos, doon na kami malapit sa aming resort na port ng Galing. So may dalawang major ports pala doon sa Limasawa. So from here sa port, may mga dumadaan daw na multi-cab again guys, going to Padre Burgos. Alternatively, you can also go to the terminal dito sa Padre Burgos sa punta ng Maasin. Just like this, may nagkakarating ng nabahan na multi-cab. Ayan guys, so we're back now in Maasin after 30 minutes or 40 minutes of our multi-cab ride. Yan, nasa Maasin na tayo. Diyan na yung terminal, papunta ng Tacloban. As per asking kanina, 380 yung fare papunta ng Tacloban. So way cheaper pag sa terminal ka talaga manggagaling. Kasi yung papunta namin dito sa Maasin galing Tacloban, 500 kasi yun, galing airport. Okay guys, nag-check out na pala kami. And we are now on our way to the airport actually guys. Nasa kahapon pala when we arrived here in Tacloban. Nag-stay lang kami ng isang gabi. Staycation lang kasi ngayon pa lang yung flight namin na may direct flight to Davao. So ngayon is papunta na tayo ng airport for our flight back to Davao. So may nakuha kaming guide at motor. Pupunta man na kami ng downtown para mamili ng pasalubong. Yeah. Kasi wala kami nabili pasalubong ever, no? So, bili lang kami konti na ano namin si Kuya na set namin siya for guys, dito kami ngayon sa downtown. Dito kami namili ng pasalubong. Ito yung delicacy ng Leyte guys. Sticky rice pudding or tatawag siyang muron sa atin. So, I bought some konting pasalubong. Ito lang talaga yung madala natin na pasalubong. Hindi tayo nakadala na pasalubong sa Limasawa. Kasi walang pasalubong doon. Sa boarding gate na tayo ng Daniel R. Wallace Air. Oh my gosh. Ang medyo yung seats are good ha. Bago-bago. Ayan, so I guess that marks our trip to Limasawa. And we are now homebound to Davao. Yeah. So the route that we took pala guys from Tacloban is one of the, yun yung pinaka-doable kasi na route na kinuha namin since via Tacloban yung may direct flight na malapit sa Limasawa. However, you can also opted to choose some other routes to reach Limasawa. May from Cebu, papuntang Maasin naman na boat ride, tapos boat ride din tapos pa Maasin to Padre Burgos and Burgos to Limasawa. You can also take that however, yung kinuha lang namin is yung Tacloban route kasi yun yung mas easiest on our part. So, Limasawa guys, in total is one of the hidden gems in the Philippines. No? So, ang daming, when it comes to the history of the Philippines, ang daming mo matutunan sa isla na yun. No? So, if I were you, do not skip to visit Limasawa if you are happy to be here in Leyte. So, that's it for this video. Thank you so much for
joining us up to the very end of the video. See you on our next one. Bye!